Maraming tao ang naniniwala na ang pagiging Kristiyano ay nangangahulugan ng pagiging mahirap habang buhay. Ngunit ang kaisipang ito ay hindi sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sa video na ito, tatalakayin natin ang malalim na katotohanan. Walang anak ng Diyos ang idinisenyo para sa kakulangan. Ang kailangan natin ay hindi lang swerte, kundi pagsunod at banal na karunungan. Ang pagkakakilanlan mo bilang anak ng Diyos, ang unang dapat nating baguhin ay ang ating mindset. Sa awit 24:1, sinasabi na, ang mundo at ang lahat ng narito ay pag-aari ng Panginoon. Kung ang iyong ama ang may-ari ng lahat, bakit ka mamumuhay sa takot na mauubusan? Ang kahirapan ay madalas nagsisimula sa ating pag-iisip. Kapag iniisip mong hanggang dyan ka na lang, nililimitahan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Tandaan, sa Tiratin Juan 1:2, hangad ng Diyos na tayo ay maging malusog at umunlad ang ating kaluluwa, gayon din ang ating buhay. Humingi ng karunungan, divine wisdom. Ang pera na walang karunungan ay mabilis na naglalaho. Sa Kawikaan 21:20, sinasabi na ang taong matalino ay nag-iimpok, ngunit ang hangal ay ginagastos lahat ng kanyang nakukuha. Humingi tayo ng wisdom sa Diyos, hindi lang para dumami ang pera, kundi para malaman kung paano ito i-manage. Wisdom para makaiwas sa mga get-rich-quick schemes na madalas ay bitag lamang. Wisdom para matutong mamuhay ayon sa ating kakayahan o living below your means. Ang karunungan ng Diyos ang magtuturo sa iyo kung kailan sasabihin ang no sa mga luho para makapag-ipon para sa kinabukasan. Ang kasipagan at pagiging mabuting katiwala. Hindi sapat ang panalangin kung wala itong kasamang gawa. Ang Diyos ay nagpapala ng gawa ng iyong mga kamay. Kung wala kang ginagawa, walang mapagpapala ang Diyos. Sa talinghaga ng mga talento sa Mateo 25, pinarangalan ng Panginoon ang mga alipin na nagpalago ng kanilang hawak. Sabi niya, dahil naging tapat ka sa kakaunti, pamamahalahin kita sa marami. Ang tanong, paano mo hinahawakan ang barya-baryang nasa bulsa mo ngayon? Kung hindi mo kayang i-budget ang 1,000 piso, paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos sa 1,000,000 piso? Ang pag-unlad ay isang proseso ng pagiging mabuting katiwala o stewardship. Pag-iwas sa tanikala ng utang. Ang isa pang dahilan ng kahirapan ay ang utang. Sabi sa Kawikaan 22:7, ang nangungutang ay alipin ng nagpapautang. Nais ng Diyos na tayo ay maging malaya. Ang kanyang disenyo para sa iyo ay ikaw ang magpapahiram sa maraming bansa at hindi ikaw ang mangungutang. Upang makamit ito, kailangan ng disiplina at pagtitiwala na sapat ang ibinibigay ng Diyos sa tamang panahon. Kapatid, alisin mo ang takot. Ang Diyos mo ay hindi nagkukulang. Simulan mong baguhin ang iyong pananaw, maging masunurin sa kanyang mga prinsipyo at humingi ng karunungan araw-araw. Hindi ka ginawa para maging buntot, kundi para maging ulo. Hindi ka ginawa para maging kapos, kundi para maging lubos. Sana ay naging inspirasyon sa iyo ang mensaheng ito tungkol sa pagpapala ng ating Panginoon. Kung gusto mo ng mga ganitong klaseng content na nagpapatatag ng pananampalataya at nagbibigay ng karunungan sa buhay, paki-subscribe naman po at i-click ang bell icon para laging updated. Maraming salamat sa panonood at pagpalain ka ng Diyos.